Panibagong yugto na naman ang ating vlog. Ngayon naman naisipan ko naman na magluto naman ng ampalayang gisado ngayong tanghalian. Kaya panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo. Watch this! Tara, samahan niyo akong magluto naman ng ampalaya. Siyempre, ito yung mga kailangan nating ingredients. Siyempre, ampalaya. At siyempre, kailangan din natin ng kamatis. At siyempre, kailangan din natin ng bawang at sibuyas. At siyempre, kailangan din natin ng itlog. 3 itlog nga pala ang gagamitin ko kasi maliit lang yung mga itlog ko. Nga pala guys, hindi na ako maglalagay dyan ng karne. Kasi may partner naman ako dyang isda. Pala, isang lutuan lang pala yung isda na ginawa ko. Susunod kong vlog yun. Pero same day ko lang namang ginawa. Same day ko rin namang iuulam. Abangan na lang ninyo sa susunod kong vlog. Inihaw na bangus kong isda. Nga pala, inihaw ko lang yun sa pan. Pinag-iba ko ng vlog para dalawa yung maia-upload natin, syempre. Pero same day ko lang naman niluto yun. Yun nga pala, ipapartner ko sa aking ampalaya kaya hindi na ako naglagay ng sahog. Kaya na pala bahala kung anong gusto ninyong ilagay na sahog dyan sa inyong ampalaya. Kung magluluto kayo, kung gusto nyo ilagay yung manok, kung gusto nyo maglagay ng baboy, kayo na bahala doon. Basta ako, itlog lang, sapat na. At hiwa-hiwain lang natin ang ating mga kailangang kasangkapan sa ating pagluluto ng ating gisadong ampalaya. Yan nga pala guys, tapos ko nang hiwain ng kamatis, sibuyas at bawang. Pagkatapos niya, i-set aside lang natin yan at ininix na natin ang ating ampalaya. Gusto ko nga palang hiwa sa ampalaya yung manipis lang. Ayoko kasi ng mataba. Pero yung nanay ko, pag naghiwa ng ampalaya, ang lalaki. Pero hindi naman mapait. Masarap naman. Di kagaya sa iba. Manipis nga pero ang pakla naman. Pero ako nga palang hiwa ko sa ampalaya manipis lang din. Ayoko kasi ng masyadong makapal. Nanay ko lang nakakapagluto ng makapal yung hiwa pero hindi naman mapait. Tapos ayan, alisin lang natin yung mga buto sa gitna. Pagkatapos nga pala natin alisin yung buto niya sa gitna, syempre hugasan natin yan mabuti. Hindi ko na rin pala napakita yan sa camera. Nga pala, ibabad natin sa asin pero depende sa inyo kung gusto nyo ibabad sa asin para mawala yung unting pait na ampalaya. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Binababad ko sa asin. Pagkatapos babad sa asin, huhugasan ko na. Tapos ibababad ko sa tubig. Kaya pala't maghihiwa na tayo. Manipis lang ang gusto kong hiwa sa ampalaya. Ganyan lang yung size. At saka ang gusto ko kasi sa ampalaya yung lutong-luto. Ayoko kasi yung parang may pagka-crunchy siya. Gusto ko pag kinagat ko malambot na. Kaya depende naman yan sa trip natin sa pagluluto. Kasi kanya-kanya naman na tayo ng trip sa pagluluto. Hindi ba? Ayan, natatapos na natin i-prepare yung mga kailangan natin sa pagluluto ng gisado ampalaya. Yung palang nakita niyong bangus yung ipapartner ko sa ampalaya. Pero yung next vlog ko para makadalawa naman tayong upload. And maglagay na tayo ng mantika sa kawali. Pagkatapos yun, start na tayong mag-gisa guys. Siyempre, as usual, sibuyas at bawang. Gisa-gisa lang natin yan. Tara, simulan na natin mag-gisa. Inuuna ko nga pala yung bawang palagi pag nag-gisa ako. Depende naman sa inyo kung anong gusto ninyo. Kung mauna yung sibuyas ninyo, bawang, huwag na natin pagkaluan yan. Ang mahalaga, may kanya-kanya tayong trip sa pagluluto. Kung saan tayo happy, dun tayo. Yan, at gisa lang natin yun hanggang mag-golden brown. Siyempre, kailangan bantayan yung bawang para hindi masunog. Pag nag-golden brown na yung bawang natin, siyempre, susunod na natin dyan yung sibuyas. Pero parang matagal pa siya. Ayan, sunod na natin ang ating sibuyas. Tapos simikos-mikos lang natin yan. Siyempre, antayin lang natin maging transparent ang ating sibuyas. Kung nag-transparent na ating sibuyas, siyempre, alam nyo na, luto na yan. Pagkatapos yan, ininix na natin ang ating kamatis. Ayan, at mukhang matagal-tagal pa. Mukhang pwede na guys. I-mix natin ang ating kamatis.
Ayan, at mekos-mekos lang din natin yan. Naglagay na nga pala tayo dyan ng mga panimpla. Kasi nga pala guys, yung ampalaya hindi siya pwedeng hinahalo. Hinahalo-halo palagi kasi nga papait siya. Kaya ngayon pa lang na ginigisa natin yung mga kailangan nating sasangkapan o ingredients sa ating pagluluto. Timplahan na natin siya para nahalo-halo ng lahat. Ilalagay na lang natin at aantayin na lang natin siya kumulo para maluto. Pasensya nga pala guys kung meron kayong naririnig na ingay sa aking background. Di naman natin na maiiwasan yan. Kasama na lagi sa aking vlog. Nga pala guys, lutuin lang natin maigi ang ating kamatis para iwas panis. Ayan, at lagay na natin yung mga kailangan natin panimpla guys. Para pag nilagay natin yung ampalaya, hindi na natin siya laging hahaluin. Kasi kapag lagi siyang hinahalo, mas pumapait siya. Ayan, at lagay nga pala ako ng beef cubes na depende sa inyo kung beef or chicken ang gusto nyong lagay. Ang available lang kasi dito sa aming bahay beef, kaya yun na lang ang aking nilagay. Ayan, at tinantay ko lang talagang maluto yung kamatis. Talagang pinong-pino na siya. Talagang malambot na ang ating kamatis at lumabas na ang kanyang sarsa. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na rin ang ating ampalaya. Ayan nga pala yung gusto ko guys, yung luto ng kamatis. Okay na yan at pwede na natin ilagay ang ating ampalaya. Nga pala guys, sinugasan ko na yung ampalaya at pinabad ko na rin yan. Yan, naglagay na nga natin. Ano nga palang version ng luto ninyo sa gisadong ampalaya ninyo guys? Comment down sa inyo para sa susunod na pagluto ko. Malay nyo, version naman ninyo yung mapili ko. Ayan, at mekos-mekos ko lang ng konti. Konting-konting mekos lang yan guys. Para lang umangat yung kamatis sa ilalim at malagyan yung ibabaw. At pagkatapos yan guys, tatakpan natin yan hanggang sa kumulo. Balikan natin yan kapag kumulo na. A few moments later. Pagkalipas nga pala ng few moments later, kumulo na nga pala ang ating ampalaya. Ayan, at okay na yan guys. Parang nagbabakil-bakil na naman ako. Madaling araw na kasi nagdadab pa ako. At hinalo ko lang uli ng konti yan guys. Di na nga pala ako naglagay dyan ng tubig. Kasi naglabas na ng katas ng tubig niya yung ampalaya. Ayan, at ilalagay na natin yung 3 itlog kanina. At binati-bati ko lang yan bago ko ibuhos dyan. At yan ko nga pala binuhos sa gitna yung ating eggy balls para mahalo ko ng paganyan. Hindi ko lahat madadama yung ampalaya. Konting halo-halo lang ng ganyan. Pagkatapos nga pala nyan guys, hahaluin ko na ng ganyang kabongga. Alalay lang para hindi masyadong pumait yung ating ampalaya. Pero okay lang kung mapait. Kasi ampalaya nga di ba? So, ayan guys, na mekos-mekos na natin. Medyo nagpakwit pa ako ng konti sa camera. Tapos, okay na yan guys. Pero para sa akin, konting luto pa yung ampalaya. Para kasing nakukulangan pa ako sa lambot niya. Di ba sabi ko nga sa inyo, gusto ko niya ni overcook talaga. Pero depende sa inyo kung anong gusto ninyo sa gulay, luto ng gulay ninyo guys. At natakulangan pa nga ako at nag-add pa ako ng paminta. Pagkatapos nga pala guys, imimekos-mekos ko lang ng konti yan. Tapos tatakpan ko uli hanggang sa kumulo. Babalikan ko na lang yan mamaya-maya kapag kumulo na kasi naukulangan pa nga ako sa pagkaluto. Kaya takpan lang muna natin to guys. A few moments later. Pagkalipas nga ng few moments later, goods na ang ating ampalaya. Luto na to. Ayan, at nilagay ko na sa lalagyan. Siyempre, pina-favorite ko sa lahat. Siyempre, yung kainan time. Nga pala sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo, maraming salamat. Siyempre, kung di ka pa na-subscribe, subscribe ka na. At huwag mo kalimutan na i-hit ang notification bell button para laging update sa bagong video ina-upload ko. At siyempre, guys, kung na-subscribe ka na, thank you very much. At tara na, gawin nyo na to sa tahanan ninyo. Ang ampalayas na masarap. Hanggang sa susunod na vlog nga pala guys. Salamat po!